be at the gate boarding or be at the boarding gate before 5:20 ng hapon. And time check 4:38. So meron pa tayo mga 40 minutes na pwede tayong maglalakwatsa tayo sa labas ng airport. Or within the premises pa rin naman, sa loob lang, sa car park area, mga ganun. So tingnan natin, tara, ikot tayo. So when boredom strike, lakad-lakad muna, no? So itutur ko na lang kayo sa Davao City International Airport. So hanggang doon sa may car park area. Pero try natin maglakad doon hanggang sa highway. So dito tayo ngayon sa may gate lounges 6, 7, and 8. Sa may gate area, sa departure area. So labas lang tayo. Exit. Alright. So tingnan natin kung ano mga dito, mga paninda. Jam kaya. Magkano yung durian jam kung meron man. So bawal ang durian jam hand carry. Actually may durian jam naman sana talaga tayo, kaso pinili kong huwag na lang dalhin kasi nga bawal siya, baka maano lang siya, baka mangyari sa atin yung meron sana kong bitbit na, yung nanay ko sana meron siyang bitbit na kalamay from Bohol, kaso di niya na bitbit pa uwi, naiwanan sa airport kasi bawal pala siya i-hand carry. Kasi charge as liquid pa rin. Magkano kaya to? Okay, no? So may durian naman pala na pastel. Pwede na rin yun, no? 150. Ilang piraso yun? 12 pieces. Okay, so time check tayo. 4:42. Kaya pa ba natin makabalik ng before 5:20? Sa boarding gate. Try natin. So, meron pa tayo 30 minutes na maglalakwatsa. Baga na to, latest vlog and update sa Davao International Airport na January 2025. Exit. Okay, so walang dito, walang tao masyado. Kasi merong kaya nire-renovate dito sa area na to dito, no? Silipin nga natin. Hindi parang may binubungka lang sila na lupa. So ito na yung area dito. Ito yung lugar ng Davao Airport Terminal kung saan hindi masyadong nakikita, no? Hindi natin masyadong napupuntahan or na-explore. So ano ba meron dito? Tingnan nga natin. Firearm deposit. Toilet, CR. Okay. Parking space yata to ng mga empleyado. And KOJC, Kingdom of Jesus Christ. Ito yung namin airport, no, Tanawin. So pagkakalapag nyo rito, pagkalabas nyo pa lang may kaya yung welcome to Davao. Davao life is here. So yung mga iconic na figure natin sa Davao City or mga icon is yung Philippine Eagle, Durian, Mount Apo. So yung nagsabi, may nagsabi na sino ulit yun?
na ang sarap sa feeling na makalabas or makalapag ng eroplano dito sa Davao. For example, ikaw ay galing ka ng Manila, ay taxi driver pala yun na minsan nakausap, na sabi niya dati daw siyang dati, nakapunta siya dati no, sa Maynila. Kumbaga yung para naging topic namin nun is about traffic sa Davao. Sabi niya, traffic naman talaga sa Davao. Bilang isang taxi driver, first hand experience so talaga niya yun. Siya talaga araw-araw. So siya talaga yung araw-araw na naka-experience no, ng traffic during peak hour. Pero natry niya naman talaga magpunta ng Manila or maka-experience din ng sobrang traffic din sa lugar nila. Like sabi nga niya, nasa Davao City ang traffic dito is moving kahit paano no. So sa Manila talagang stagnant. So tsaka yung pollution, yung hangin, hindi ligtas talagang hindi ka pwede mag-inhale exhale sa lugar. And yun na nga, daming smugs, tapos daming mga gusali no, building. Like hindi ka makahinga ng malalim kasi nga sa pollution ng hangin. Plus hindi ka pa mare-refresh no, kapag titingala ka sa langit. Kasi nga ang makikita mo puro mga salabit ng wirings, kuryente, nagtataasan ng mga gusali no, mga skyscrapers, wall streets, mga ganon. Lalo sa along EDSA. So nung pagkalapag niya ng pag-uwi na ng Davao, nung pagkalapag niya talaga sa eroplano pa lang, sa runway pa lang, talagang nasasabi niyang what a feeling. So talaga sabi niya very refreshing daw sa feeling na makita ang Mount Apo. Okay, so ingat sa biyahe no, enjoy. So kung sino man yung mga nakasakay sa eroplano na yon no. Ayan, ito lang dito. So medyo wala tayong energy, wala tayong enerhiya ngayon. Kasi nga kulang sa tulog. Basta consecutively wala tayong maayos sa tulog. Yung tulog pa naman hindi dapat bababa sa 6, dapat 6 to 7 hours. Pero nung una 2 oras, tapos nagising 2 oras ulit gising, tas di na nakatulog. Tas kahapon 4 na oras, tas ngayon ay di ko alam kung ilang oras itulog ko, parang alas 11 yata ng gabi. So 11 yata or 12 ako'y nakatulog. Nagising naman ng umaga alas 7. So hindi pa rin sapat yun no. Kahit pa nakatulog na sabihin natin 7 hours, dapat pagkagising ko ngayon alas 7, hindi sana natutulog ulit ako nun. Kaso di na makatulog ulit. So medyo talagang sira na yung natin, body clock. So sana pagkarating natin ng Manila na ito ay magiging maayos yung tulog natin para makapagpahinga. So ito yung parking space namin dito sa Davao City International Airport. E1, D1, C1, B1. Pag gabi dito medyo madilim, hirap hanapin yung mga yung mga numbering. Basta hirap dito pag gabi, madilim. Kunyari may may sasakyan ka, iiwanan mo dito, tapos di mo matandaan kung saan banda nakalagay kasi nga sa madilim. So dito yung exit area. So yun since andito lang din naman tayo, tinanong na natin kung magkano yung charge sa parking space or parking fee. Kunyari pupunta kayo ng Amerika, well, for lang 2 araw lang no, balik kayo kaagad. Sana all gagawing bakura yung yung US. So kunyari punta kayo ng Singapore, Hong Kong, Taiwan, yan lang naman yung mga malalapit, di ba? Malaysia. So sabihin natin na meron kayong mga 5 days no, yung inyong bakasyon, yung gala Southeast Asia. So pwede nyo iwanan dito yung mga sasakyan ng sa halagang 240 pesos per day per 24 hours. So yun po yun no. And kapag lalagpas ka naman ng 24 hours hindi pa nakuha, so charge na yan ng basta exist per hour is 10 pesos. Tapos kung may ihatid ka naman dito
Mababayad ka lang ng 30 pesos sa masasakyan. So sa mga nakamotor naman, single motor, 30 pesos lang, mas mura. Ay mga 4 wheels, 240 ang 24 hours. Again, 4 wheels, 240, 24 hours, and motor single ay 30 pesos. Exceeding hour naman sa motor ay 10 pesos. So ibig sabihin kung mag-i-exceed ka ng 48 hours, so 480 ang iyong idadagdag. So 480 plus 30 pesos, that's 520. Ay, 510. Okay. So pabor, no, sa mga 4 wheels na mag-iwan dito ng sasakyan ng pangmatagalan, like mga 1 linggo, 2 linggo, pwede, no? Kumbaga afford lang yung 240 pesos. Compare ba naman natin sa Park and Fly sa may Pasay na 280 or 270, parang gano'n. Basta nasa ganyang ano lang. Hindi siya, almost 300 yung bayad. Park and Fly sa may Mia Road. So malapit nang mag 5:20. So 4:58 na. Kailangan natin pumasok sa gate. Baka magtawag na, no, ng mag-assign na sila ng gate ng ating flight papuntang Manila. Dito, ganun pa rin, no, temporary close, pero hindi naman siguro siya pwede tawagin temporary kung lagi namang close, no. Dapat sabihin lang no, close for good. Ka-up management. So temporary close for repair. So kailan ba ako huling lumipad? November yata, no? Tama, November last year. So October. Tama, November, October, mga ganun, no? So ibig sabihin December, January, so 2 months na silang sarado. 3 months. Ang tagal na, hindi na siya temporary, no? Pero may CR naman doon sa unahan, doon sa may malapit sa departure area. Ito pala yung duty free Davao City, duty free Philippines. Wala na, sarado na siya, abandonado. Hindi na siya napapakinabangan ang gusali. Sa Bacolod meron pa silang duty free, sa Iloilo meron, no? So dinaig pa tayo ng Iloilo and Bacolod kasi kahit medyo may kaliitan yung kailangan airport, meron silang duty free. Tayo wala, karinderya lang. Diba? Sarap sa feeling, no? Kapag makalapag ka dito sa Davao City, kita mo yung yung greeneries, ang ganda. Fresh ng hangin, walang pollution. Tapos ito yung mga itong tanawin, KOGC. May nakalagay pa na Davao, diba? Okay, so pasok na tayo. 5:03 na siya, no, ng hapon. So malapit nang mag 5:20. Yan. Umilaw na si neon light, LED light o tawag dyan, solar light. Durian natin, hinog na.
Uy, nakakamiss na kumain ng durian pero antay pa tayo. Ilang buwan pa no bago tayo makatikim ulit ng durian na napakamura, yung halos wala ng presyo. 20 pesos per kilo. August, Kadayawan. So 7 months to go no. Magkakadayawan na naman. And pwedeng tricycle. O shout out pala sa nagsabing ano no, anti-poor. Or mayroong discrimination sa mga mahihirap. Or anti-poor ba itong Davao International Airport. Actually hindi. Dati siguro yung sinasabi ho ninyo na hindi makapasok dito yung susundong walang sasakyan. Kasi pandemic era kasi yun, sir. Or ma'am, kung sino man yung nag-comment. Diba? So kahit nga may sasakyan, hindi ka pwedeng magdala ng ng kasama. Driver lang talaga tsaka yung pasahero. For example, isa ka lang na pasahero tapos hindi ka magdala ng isa pang kasama sa sasakyan. So driver lang tsaka ikaw. Sa pick up naman ganun din no. So lalo na sa mga susundo lang na wala sasakyan, so doon ka sa labas mag-aantay. So hindi yun siya anti-poor, kundi yun, protocol, COVID. So nakakatawa lang no pag Masdan na back to normal yung natin. Bansa. Anong petsa na ngayon? 2025 no? Like patagal naman na nakalipas. 'Di ba kailan ba tayo nag-declare ng COVID free? 2023. So 24, 25. So 2 years na no. So kita natin yung mga tao dito, normal na lahat. Balik na sila sa kanilang mga nakasanayang paglalakwat at paggagala no. Wala na mga protocol. So time check tayo, 5:06. 14 minutes bago mag 5:20. So ilang minuto na lang masasaraduhan na tayo ng gate. Okay na, tapos na tayo mag-tour. So ano bang meron sa ating content na to, sa vlog na to? Meron ba tayong natututunan? Meron, napag-alaman ho natin no, na ang charge sa parking 24 hours ay 240. And exceeding hour naman ay 10 pesos. Sa mga motorsiklo naman, mga single motor ay 30 pesos ang 24 hours. And exceeding hour 10 pesos per hour. May nakita pala akong picture no ng Zamboanga International Airport. Medyo may pagkakahawig siya sa disenyo ng airport natin dito sa Davao. So sige lang, mapuntahan din natin yan one of these days. Malapit na. So arrival area and entrance area. Ito yung CR ha dito. Love the Philippines. Pero syempre itong siya, baliktad no. Kumbaga itong nakalagay na Love the Philippines, intended yan para sa mga new arrivals or kakarating lang ng mga guest. Yan no. So syempre against the light kaya hindi tayo siya masyadong makita dito. Okay, we're done. Pasok tayo. At least hindi tayo na bored doon sa loob no. Kakaupo.
Welcome! So time check 5:11, madilim na. So hindi na magagamit itong ating natural light from the sun. Kaya mamayang konti magto-turn on na sila ng ilaw, no. So sa ngayon wala pa tayong nakitang ilaw na binuksan. Ayan. Tsaka yung ilaw natin pa dito solar ano din, no, solar light. Galing. Napakatipid talaga ng Davao, no? Hindi tayo maaksaya. Kaya dami na nga ng ano natin, diverse na nga yung ano natin, mga resources, source of income sa Davao City. Marami na nga tayong ano dito. Yun na nga, pinagkukunang yaman, kaya gano'n na lang kalaki yung GDP ng Davao City. Plus, matipid pa, no? Yung ating ano, spending. Hindi tayo basta-basta nagpapaayos sa mga facilities. For as long as ano pa lang siya, as long as gumagana pa rin naman, functioning wheel pa, so no problem. Gaya itong airport natin tsaka yung ating bus terminal. So maging sa ilaw natin dito sa airport, talagang naka solar light. Okay na? Hindi pa, tingnan natin hanggang saan ito maabot ang ano natin video. Okay, so we're here na sa ating ano gate. So tingnan natin kung ano na ba, kung na-announce na ba yung ano natin, yung ating assigned gate. Time check 5:14. Today voluntarily surrender your bag here at least launching a person. You're only allowed to bring maximum 2 pieces. Okay, so okay na yung ano natin, gate. Announce na siya. So dito tayo. Okay na, so yan na siguro mga kasamahan natin na sasakay. So thank you for watching. See you Manila.